Sa bawat gabi, bago matulog ang milyon-milyong Pilipino, may isang boses na kanilang inaabangan, isang tinig na puno ng malasakit, tapang at katotohanan. Siya ang naging kakampi ng masa, ang tinaguriang kabayan, si Noli de Castro. Ipinanganak si Manuel Eleuterio de Castro Jr. noong July 6, 1949 sa Pola Oriental, Mindoro. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay na humubog sa kanyang sipag at tiyaga. Sa kanyang pamilya, natutunan niya ang kahalagaan ng malasakit at pagtutulungan. Ang kanyang anak na si Catherine "Cat" de Castro ay nagpatuloy ng kanyang yapak sa media at public service. Mula sa radyo hanggang telebisyon, si Noli de Castro ay naging haligi ng pamamahayag. God bless. Ay, salamat po. Hindi po. Ako po ang tunay na kapamilya forever. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Isa siya sa mga orihinal na anchor ng TV Patrol kung saan nakilala ang kanyang bansag na kabayan. Kilala siya sa kanyang matapang na pagbabalita, malinaw na paninindigan at malasakit sa karaniwang Pilipino. Sa bawat magandang gabi bayan, naging boses siya ng masa. Ito pong karangalan na maging tagapaglahad ng inyong mga kwento at tagabantay sa mga nasa kapangyarihan. Karangalan po namin na maglingkod sa inyo, kabayan. Noong 2001 ay nahalal siya bilang senador. At noong 2004 naman ay naging ika-12 Vice-Presidente ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Sa kanyang termino, nakilala siya sa pagtutok sa pabahay at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Sa politika man o media, dala niya ang prinsipyo ng serbisyo at malasakit. Sa ngalan ng serbisyo publiko, haharapin ko ang hamon na maging inyong pangalawang Pangulo. Ngunit, higit pa sa balita, si Kabayan ay nakilala rin sa kanyang mga Halloween specials sa Magandang Gabi Bayan. Bayan, kayo po ba'y naniniwala sa multo? Sabi ho nila itong kinalalagyan natin ay pinagpapakitaan daw po ng multo. Ang bayan ng Sinay, Ilocos Sur ay kilala bilang Garlic Capital of the North o taniman. Kayo po ba'y naniniwala na may aswang? Taon-taon, tuwing undas, milyon-milyong Pilipino ang nanonood ng kanyang mga kwento ng kababalaghan. Mula sa White Lady ng Balete Drive, hanggang sa mga multo sa lumang bahay at mga kwento ng aswang sa probinsya. Ang mga espesyal na ito ay naging tradisyon na nagpakilabot sa kabataan at nagbigay ng kakaibang nginig at takot sa bawat tahanan. Sa pamamagitan ng reenactment at dramatization, si Kabayan ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino tuwing Halloween. Kamakailan napansin ng publiko ang pagkawala ni Kabayan sa TV Patrol. Ayon sa kanyang anak na si Cat de Castro, si Kabayan ay sumailalim sa isang operasyon. Sa kabutihang palad, siya ay nasa maayos na kalagayan at patuloy na nagpapagaling. Isang paalala na kahit ang haligi ng balita ay tao ring nangangailangan ng pahinga at pag-aalaga. Ang kwento ni Kabayan ay hindi lamang kwento ng isang mamamahayag o politiko. Ito ay kwento ng isang Pilipinong nag-alay ng boses at puso para sa bayan. At ngayon, habang siya ay nagpapahinga at nagpapagaling, nasa atin ang hamon. Ipagpatuloy ang kanyang pamana ng malasakit, katotohanan at serbisyo. Kung tunay nating minamahal ang bayan, maging kabayan din tayo sa isa't isa. Maghatid ng katotohanan, magbigay ng malasakit at maglingkod sa kapwa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga journalist na tumatak sa buhay ng bawat Pilipino. Dahil sa huli, ang boses ng bayan ay nasa ating lahat. Maraming salamat sa panonood at magandang gabi, bayan!